Yan, good morning mga ka-solar. So today is February 22, alas 12, imedya ng tanghali. No? So, share ko lang na update natin dito sa setup natin. So before is naka 4.66 kilowatt lang tayo na solar panels. No? So di ko makapakita rito. Pero bibigyan kayo ng preview dun sa bubong kung ano itsura. No? So ngayon kasi naka na tayo 7.12 kilowatt na panels. Last last September 2025 pa tayo nag-upgrade. Ngayon lang natin na vlog kasi medyo na busy tayo sa trabaho. No? Yan, so share ko lang ang harvest natin as of now. All in all ay nasa 4.89 megawatt hour na to. So that's 4,890 kilowatt. Simula nung March 8 last year, no? Mag-isang taon na tong setup natin. Yan, kung mapapansin nyo. Last month, ang harvest natin 450 kilowatt hour. Hindi nga mabalikan yung mga previous years. Total. Yan. Yan. Today, meron tayong 12.2 kilowatt hour na harvest. Yan, nakikita mo, galing sa PB1 ay 2,017 watts. Then sa PB2 naman ay 894 watts. Okay, so ba't ba ginawa natin yung pag-upgrade na yun? Ba't ba natin ginawa yun? Ba't tayo nag-upgrade? So first is, pag mga kulimlim days kasi like nung June hanggang September, October yan, maulan yan, maraming bagay yan, diba? May mga days talaga na kulimlim, yan, wala tayong ganong harvest. Para i-cover yun, kailangan nating mag-upgrade ng solar panels. Dahil that time, usually hindi kami nakakapuno. No? So, kinakapos kami paggabi. Usually ang harvest ay hanggang 70 to 80% lang ng battery natin. So, ang nangyayari sa gabi, kumukuha pa rin tayo sa Meralco, which is yun yung ina-avoid natin kaya tayo naka-solar. So, yun yung isang reason ba tayo nag-upgrade. Para palaging puno yung battery natin sa gabi. Sa umaga and sa gabi, magagamit natin siya. At it can cover yung daily needs natin sa kuryente. So, second is para ma-maximize natin yung setup natin. So, kita nyo naman, naka-6 kilowatt tayo. At isang string nito, ang maximum niyan ay pwede kang mag-series hanggang siyam na solar panels na 600 watts. Kaya niya yun. So, yun, para ma-maximize natin yung gamitin ng day. So, all in all, kaya pwede kang maglagay dito ng 18 solar panels, no, na 2 series yun, 9 each. Ayan, so yun yung pangalawang reason ba't tayo nag-upgrade ng. Next is para palaging less than 100 pesos lang yung bill natin. So, share kasi yung bill namin. So, ito yung bill namin. No? So, ito yung pinaka mga latest bill namin from November hanggang ngayong February. So, ayan, kung makikita nyo, 57 pesos, 90 pesos, 0. Saka ngayon, 146. Medyo tumaas tayo ngayong buwan dahil medyo kulimlim ng ilang araw ng February. Kaya nag-on-grid tayo para palagi nakabukas yung natin, grid side. So, ayan yung mga billing natin from November hanggang February. Makikita nyo naman na mababa talaga. Hindi na yung tumataas ng 100. So, yun yung isang reason din ba tayo nag-upgrade para sobrang less na lang yung babayaran natin sa kuryente. Kahit na tag-ulan, kahit tag-araw. So, either way, kahit tag-ulan, tag-araw, mababa pa rin yung babayaran. Di ba okay yun? So, ayun yung mga reason ba tayo nag-upgrade. So, yung cons naman ay, ayun, since palaging puno nga yung battery natin, dati kasi nakaset to 57.6 ang nito, ang settings ng full charge. Ayan. Ang float ko ngayon, naka 55 na lang. Dati yung naka 57 yun eh. Wala nga pala tayong battery natin eh, walang BMS. Communication cable papunta inverter, no?
So, nagre-relay lang siya si inverter natin sa voltage. Yan, tapos naglagay ako ng na monitor dito para alam ng mga kasama ko sa bahay kung ilang percent yung battery. So ngayon, 100% siya. Yan, yan. So yun, dahil nga doon, hindi ko na-set na mas mababa yung float niya. Ayan. Ang nangyari, palagi siyang full charge araw-araw. So medyo na-stress yung mga cells natin. Nagkaroon ng konting bloating. Pero pa rin, hindi naman nagbago yung performance siya. Yun pa rin yung capacity na binibigyan niya araw-araw. So ang ginawa ko na lang, binabaan ko yung full charge dito sa DE, saka dun sa settings na itong JK Dennis. Ayan. So far, okay pa rin naman yung battery. Kung tatanungin niyo yung performance niya, okay pa rin siya. Kung ano yung performance siya nung binili ko siya, yun pa rin. Medyo nagkaroon lang ng konting bloating. Ayun, so next is pagtanghali nga yan, yung isa sa cons pa namin, pag kagaya ngayon, naka 100% na yung bat. Ang load lang namin ngayon yan, ang load lang namin yung washing machine. Sinet ko na nga sa hygiene 90% para naka-heater yung washing. Ayan, para masulit yung harvest natin. So yan, yung nakabukas, yan, yung rice cooker natin bukas din, nakaluto na pala tayo. Yan, saka yung aircon dito sa kwarto, nakabukas yan. Tulad pa kasi yung prinsesa ko Yan, so yan, nakabukas po yan. Minsan binubuksan namin yung pinto dito sa kwarto, papuntang CR, papuntang salas, para malamig din sa salas. Total, full charge na may battery. Ganun yung nangyayari minsan yan, para malamig din sa salas. Ayan, yan yung mga cons natin kung dito sa pag-upgrade. And last one, pag ganyan ng puno, hindi mo na alam kung ano bubuksan mo kasi sayang, masasayangan ka sa harvest. Dahil kung titignan nyo yan, kung ano lang yung load natin, yun lang yung binibigay na solar panels. Nagmamax yan ng hanggang 6 to 7 kilowatts itong solar panels natin. Depende yan sa load. Naka-upgrade pala ako kasi yun nga, kagaya nung nasabi ko sa mga previous videos, nagbabasa kasi ng reading yung metro pag naka-on-grid. Kaya usually naka-off-grid lang ako. Dahil may test naman, yun na may sasalo. In case na mawalan yung battery sa akin solar. May backup pa rin siya yun. Lastly, ayun, mag-iisip ka nga lang kung anong kuryente mo pwede idagdag. So, kami, nagdagdag kami ng mga appliances dito sa bahay para masulit nga yung solar setup natin sa bahay. No? Yan, yung mga dadagdag namin ay dispenser, microwave, ito. Yan, microwave oven. Ito, dispenser, nagdagdag kami. So yun lang, share ko lang kung yung mga update dito sa solar setup natin. Hanggang ngayon, working naman siya. Wala kaming problema dito. Araw-araw nagpo-produce ng kuryente, libreng kuryente, galing sa araw. Yun lang mga solar. See you sa next vlog natin. Bye!